Pinipisil? Hinahaplos-haplos? At iniikot-ikot? Paano ba naman malapit na raw lumabas si baby? Pero ang siste, nakabaliktad pa raw ang posisyon ng baby sa tiyan ni Mommy. Ang paghihilot nakalakihan na raw dito sa San Juan, Batangas. Kapag suhi si baby, hilot po kasi na tinatakbuhan namin is may training naman po siya tungkol sa kung paano o ano ang gagawin. Kami po ay natakbo doon sa manghihilot. Yan ay aming traditional na pagka may mga suhi ay silang doon namin dinadala. At sa awa naman ng Diyos ay naayos naman. Kapag buntis po, lumalapit kami sa hilot. Tapos aming pinapaayos yung bata pagkasuhi. Kapag suhi ang sanggol sa sinapupunan o yung nakabaliktad ang posisyon at nauuna ang paa, ang paniwala ng ilan, hilot is the key. Sa pamamagitan daw kasi ng hilot, napapaikot ang sanggol sa loob ng sinapupunan at nababaliktad ang posisyon, lalo na kung malapit na ang kabuuanan nito. Kaya nang magbuntis noon ang 20 anyos sa si Mary Joy, dalangin niya na huwag siyang masesaryan o CS. Kaya nang makumpirma niyang suhi ang kanyang pangalawang sanggol, tila rin daw bumaliktad ang kanyang mundo. Talagang kabado po, tsaka ako'y nag-aalala kasi hindi ko po alam kung in case na masesaryan ako, saan kami agad-agad kukuha ng pangbayad sa ospital. Nung mga naririnig-rinig ko lang po, kahit may PhilHealth, 50K pataas daw po, 52 ganun. Ginawa na raw ni Mary Joy ang lahat ng kanyang nalalaman para ang kanyang baby bumaliktad na. Hindi po ako natutulog ng nakatihaya, bali tagilid lang po, left and right. Tuwing gabi naman daw, kinukuha niya ang kanyang speaker para magpatugtog. Itinatapat niya ito sa bandang ibaba ng kanyang tiyan, sa paniniwalang susundan ng kanyang sanggol ang tunog nito. Pero kahit anong pilit, si baby ayaw pa ring umikot. Kaya naman, sinunod na ni Mary Joy ang payo ng mga matatanda. Nung nalaman ko po kasing suhi, marami po talaga nagsabi sa akin na ipahilot mo. Kaya yun po, nagpahilot po ako. 3 beses daw siyang pabalik-balik sa manghihilot, simula sa ika-6 na buwan niya hanggang sa ika-8 buwan. Hindi naman daw nakaramdam ng takot si Mary Joy, kahit pa pinipisil-pisil at pinapaikot-ikot ang kanyang sinapupunan. Gawa po ng talaga naman pong kita ko nung ginaganon. Tsaka ganun po talaga ang nung naghihilot. Inaano niya, hinihipo niya kung ano. Kaya hindi naman po ako nag-alala. Tsaka wala po ako nararamdaman na masakit. Ang mas nakakatakot para sa kanya, ipanganak niya si baby na una ang paa. Pwede daw pong mamatay ang baby pagka po pinilit na ianak ng suhi, lalo po kung hindi naman talaga professional yung nagpapaanak. Mayroong 3 uri ang pagiging suhi o breech pregnancy. Una ay ang complete breech, kung saan parehong paa ni baby ay malapit sa birth canal ni mommy. Incomplete breech naman kapag isang paa lang ni baby ang malapit sa birth canal. Kapag parehong paa naman ni baby ang nakataas at malapit sa kanyang ulo, tinatawag itong frank breech. Ayon sa obstetrician gynecologist na si Dr. Burley Balita, delikado para sa sanggol kung ipinanganak itong una ang paa. Pag unang pagbubuntis ito at suhi si baby, ang plano talaga dyan ay cesarean section. Pag katawan ang naunang lumabas, may danger na baka hindi lumabas yung ulo. So, napaka-emergency situation nun. It's an obstetric emergency. Kasi dapat diretso lang ang labas ni baby within minutes. So, pag hindi siya nailabas on time, nababawasan yung oxygen sa brain. So, doon magkakaroon ng problema si baby sa development niya, lalo na sa ang neurodevelopmental function.
Pero ayon kay Doc, normal naman daw na bumaliktad ang posisyon ng bata habang lumalaki pa sa sinapupunan ng isang ina. Pero dapat hindi ito lalagpas sa ika-7 buwan. About 25% ng pinagbubuntis, ganong panahon, pag chinek nyo yan, suhi pa yan. Pero mga 3 to 4% lang ang nananatiling suhi. So, ibig sabihin, natural na iikot din yon ang pagmalapit ng mga anak kasi ang ulo, hinahanap niyan ang pinakamaluwag na posisyon. And kalimitan yun yung nasa baba. Pero Doc, papaano nga ba malalaman kung suhi si baby? So, sa parte ni Mami, pag mga 7-8 months na siya, malapit na mga anak, ramdam na nila yan yung pagsipa ni baby. So, pag suhi, kalimitan, nararamdaman niya na dun talaga sa baba, sumisipa si baby. To the point na tuwing sisipa si baby, parang naiihi siya. So, kalimitan, talaga, yung movement, ramdam nila yan na dun sa baba, sumisipa. Kung suhi pa rin daw si baby hanggang sa araw ng paglabas nito, kailangan na raw itong cesarean section para maging ligtas si baby. Pag hindi talaga mailabas ang ulo, walang choice kahit ano ng procedure ginawa. Sa hospital, ibinabalik ulit talaga yung buong katawan at masesesaryan pa din. Hindi raw inirekomenda ang pagpapahilot ng suhi nang hindi nasusuri ng eksperto. Pwede kasing mangyari dyan is ang humilab maigi yung matres ni Mami, tapos mahihirapan si baby. Ang hilab kasi ay stress yan kay baby. So kung walang monitoring, hindi natin alam kung ano yung response ni baby dun sa hilab na yon. So hindi ko ma-imagine kung paano masisigurado ng hilot yon na okay nga lang na paikutin si baby. Kung okay yung mga kondisyon sa pagpapaikot, pwede namang gawin yon. Pero sa hospital setting, na naka-ready ang operating room, just in case na humina si baby, mapapaanak ka agad siya ng cesarean section. Kaya payo ni Doc, magpakonsulta sa doktor para di malagay ang inyong baby sa peligro. Pag wala tayong mga ginawang investigation kung okay ba na paikutin si baby. Sa hospital kasi, pag ginawa yan, kailangang chine-check muna by ultrasound na talagang suhi si baby. Okay ba yung panubigan para maluwag yung pag-ikot ni baby? Okay ang heartbeat ni baby na hindi siya mahihirapan kung sakaling medyo may pressure na mai-squeeze yan si baby pag inikot. Sa kaso ni Mary Joy, Dinugo po ako tapos sabi po ng OB sa akin ay nadurog daw po ang inunan. Siguro iniisip ko din siguro sa pagpapahilot ko. Nadurog yung inunan. Siguro kagaganon. Nalamog siguro. Ika-8 ng Agosto 2021, laking pasalamat ni Mary Joy nang mailuwal niyang normal at ligtas ang kanyang pangalawang anak na si Baby Sabrina. Napaiyak din ako. Gawa ng, syempre po, nakaraos na nawala na yung iniisip ko na baka suhi, na baka may diferensya. Mariing paalala ni Doc, hindi lahat ay nakaliligtas sa peligro tulad ng anak ni Mary Joy. Yung posisyon, lokasyon ng inunan, hindi pwedeng nasa ibabaw yon ni baby o kaya nasa mababa na posisyon kasi baka duduguin. So maraming kondisyon na kailangang makita bago paikutin si baby. Kaya tandaan, hindi lahat ng nakasanayan tama. Dahil bali-baliktarin mo man ang mundo, ang kaligtasan ni baby dapat lang ipagkatiwala sa mga eksperto. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.